Si Heidi Mendoza, yun nga, nag-whistleblow siya sa impeachment ni Justice Corona. Si Justice Corona ay na-impeach noong panahon ni Pinoy. At naging makontrobersya nga ito dahil may mga usap-usapan at merong mga nag-whistleblow din ng mga senador na nagsabi na bumoto for the impeachment of Justice Corona na nagkaroon ng bayad na $50 million per senador na boboto sa kanyang impeachment. Merong mga articles din sa balita na kung saan yung bigayan ng DAP sa mga senador. I-share ko lang baka sabihin nyo kasi chinichika-chika ko lang kayo na merong mga umamin noon na mga senador na nagsasabi na yung mga DAP funds nila, Disbursement Acceleration Program. Si Senator J.V. Ejercito believes that he was given additional 10 million through the Disbursement Acceleration Program when he was still congressman because he voted for the impeachment of former Chief Justice Renato Corona. Jinggoy said something to that effect as well, if I remember it correctly. So merong mga ganyan, may mga ganyan noon na nakakuha sila ng DAP because pumabor sila dun sa impeachment ni Justice Corona. At may mga nagsalita na mga congressman at senador noong mga panahon na yon. He was impeached because of ang ground na ginamit sa kanya ay betrayal of public trust. Betrayal of public trust dahil hindi raw niya dinisclose sa SALN niya yung around 128 million pesos sa kanyang foreign currency account at around 80 million pesos naman doon sa kanyang peso account and some properties. Again, these properties were not found to be illegally acquired. These are not ill-gotten wealth. These were proven to be of legitimate sources dahil na-desisyonan na to sa Sandigang Bayan. But how was this presented by Heidi Mendoza doon sa hearing? Meron daw dalawang colossal deception na ginawa noong ini-impeach si Justice Corona. At yung una dito, ito yung relevant sa pinag-uusapan natin ngayon. They presented the bank accounts, the transactions in the bank accounts of Justice Corona, especially doon sa foreign accounts niya, na sinasabi ni Heidi Mendoza na merong up to $30 million na pumasok at lumabas doon sa parang sa statement pa nga niya, sinabi niya parang 28 million inflow, 30 million outflow. Pag dininig mo kasi sa tenga, parang wow, ang dami pumasok. And she would emphasize that all the time. And like I said, pag inflow, outflow lang ang pinag-uusapan. Tapos meron pa mga and the fresh bank accounts, created new accounts, pinaikot-ikot, kinemerot. She is saying this kind of things with feelings, but she weren't able to really define the culpability of the person. And never ito kinlarify ni Heidi Mendoza ever. Yung kanyang misconception na pinedel no mga panahon na yon ay hindi naman niya kinlaro. Ngayon, sa observation ni Ambassador Bobby Tiglao, sabi niya, dito kasi yan nagsimula. Nung dinescribe nila yung outflow at saka inflow sa mga bank accounts si Justice Corona, kinuha lahat ng bank accounts under Justice Corona, gumawa ng Excel file, nilistahan lahat ng outflow, nilista lahat ng inflow, deposit, withdrawal, kinemeror, ganyan, lahat-lahat ng pumapasok at lumalabas sa account. At pagkatapos, tinotal ang lahat ng yon and she came up of the number na ganito karami ang pera na involvement ni Justice Corona. Does it mean anything? It doesn't mean anything. Pero ginagamit nila itong ganitong klaseng gulpe de gulat na numero para i-offend ang senses ng mga tao na hindi naman nakakaintindi ng importansya ng outflow, inflow of pera sa account and balance. Diba ngayon sinasabi nila, wow, ang dami, meron parang bilyong-bilyong pera si Inday Sara. Of course, we're talking about 22 years. The number of transactions that's going to accumulate within that period is definitely going to be astronomical if you are talking about transactions. Pag transactions ang ginawa mo at inad-add mo lahat yan, marami talaga yan, Bex. Kasi kahit yung mga perang hindi mo hawak at hindi naman na pa sa iyo at any given time, 'di ba? I-add mo 'yan. Isa-summarize mo 'yan as if you are talking about singular period, which is not correct. Ang dapat tinitingnan mo dito ay kung magkano yung neto niya at any given time. Meron kang 1,000. Kunwari ako, meron akong 1,000, diniposito ko sa account ko. So yung account ko ngayon, merong 1,000 pesos. Ngayon, may utang pala ako kay Pau na 1,000. So therefore, nag-transfer ako ng 1,000 to Pau. If you are going to look at the total transaction, that is going to be 2,000 pesos. Right?
But if you're going to look at the money that I have, the money that is disposable to me after transferring the 1,000 to Pao, how much do I have? Nothing, zero. Wala akong pera. But what Heidi Mendoza is doing and the narrative against Inday Sara is doing, they do not tell you the actual balance at the given time. What they tell you, ang sinasabi nila sa'yo, 2,000 ang transaction ni Joey. Pero hindi nila sinasabi, okay, so sa 2,000 na yan, alin dyan yung magagasta ko? Kasi pag tiningnan mo yung balance ko, wala pala akong pera. Ngayon ikaw, Heidi Mendoza, ginawa mo yan kay Justice Corona noon. Umakyat ka ng impeachment court, nagsalita ka, in-emphasize mo yung mga kapukihan ng mga inflow, outflow, but you weren't able to really define the culpability of Justice Corona. Offend na offend ka sa dami ng inflow, outflow at mga baby accounts na ginawa, kineso-kineso. Saan nang gagaling yung kapal ng mukha mo para magsalita na akala mo sure ka na merong ginawang kasalanan yung tao doon sa inflow and outflow doon sa kanyang accounts. And now you're doing it again. Kapal ng mukha mo. Did you ever clarify kung nasaan ang culpability ng isang tao kapag nakita mo ang transaction total? Hindi ka nga nag-clarify dyan eh. Clarify mo ba yan ever? Biruin mo, sasabihin mo lang sa taong bayan, yung transaction total niya 2,000 pero hindi mo sinabi kung magkano lang talaga yung pera niya. Ultimately, the amount that was determined to be part of the wealth of Justice Corona is $2 million sa kanyang foreign currency account and 80 million sa kanyang Filipino assets. But you were talking about $28 million and 30 million US dollars. Hindi ka nagsabi ng totoo. You were part of the misconception. You proliferate the misconception at that time and you were not sorry about it. Naging parte ka ng paninira ng isang kaluluwa at you never attempted to clarify it, motherfucker. Yun yung nakakagalit dito. Pagkatapos sasabihan mo kami na i-give up mo ang lisensya mo, ang awards mo, fuck with your awards and your lisensya. Kung hindi mo naman kaya magbigay sa amin ng tamang impormasyon, ilagay mo sa puwet mo yung lisensya mo at yung awards mo. Walang pakinabang. Walang pakinabang. Huwag nyo kaming niyayabangan sa mga lisensya ninyo at sa mga awards ninyo. Kung di mo kayo nagsasabi ng totoo, wala siyang silbi. O asan yung mga galit sa akin dyan? Magsiakyat ka dito mga putang ina ninyo. Nutriban Republic, Kagawad Joey, I'm all calling you out. Jesus Falsis, let's talk about it here. Ba't ang rebat ninyo, hinihingi nyo ITR ko? Ba't ang rebat ninyo, si Joey 2 times bar flanker yan, kabet whatsoever? Ba't hindi nyo i-refute? Katalinuhan ba yung ginawa ni Heidi Mendoza kay Justice Corona? Hello, Ate mo, Jay. Hello po, magandang gabi, Ma'am Joey. Actually, konting points lang to. Kasi, yun nga, maraming nagpo-post online regarding nga dun sa nilabas na pictures ni Inday regarding dun sa Salin. Tapos yun, nag-start ng 2005 up to 2025 ba yun? So, kabila na doon, maraming tropa ko nag-share noon. Ako actually hindi ko na siya natiis. So, parang sinagot ko na sila na may bangko ka ba? Parang tinanong ko, yun ang unang tanong ko sa kanila. Tapos, ang sagot nila sa akin, oo, meron. So, sabi ko, alam mo ba yung idea ng flow in by flow out ba yun? Yun yung tinanong ko sa kanila, hindi naman nila masagot. Tapos sinabi ko, yung present kasi na sinasabi nila kay Inday, hindi naman yun yung ibig sabihin na yun yung talagang lehitimong lahat ng laman ng bangko ni Inday. Transactions lang yun. So kung i-check nyo yung mga bangko nyo, kung ano yung mga ginawa nyong transaction, makikita nyo na kumikita ka lang ng ganito pero bakit yung transaction mo umabot ng milyon? Actually, totoo yun kasi chinek ko din yung sa akin kasi magkano lang kinikita ko monthly. Yung nag-guest sa atin nung ate mo, Jay, nung isang gabi, yes, yung umakyat, sabi niya ganun, ma'am, ako parang almost 50,000 lang yung sweldo ko. Pagkatapos nung tinignan ko yung total transaction ko, nalula din ako. Pero wow, alam naman ito. Ganyan sabi niya, but that is just my money. Isa lang naman ang source of income ko, yung trabaho niya, ganyan. But if you're going to look at the total transaction, magugulat ka talaga. Kasi, ito kasi yung hindi nila tinitake into consideration. Total transaction is a total of transaction within certain period of time. Kung kunwari, you're talking about 5 years, 5 years worth of transaction. Bloated talaga yung figure na yan. It doesn't mean that the total transaction is the money that you are able to hold at a given time. Hindi ito yung pera na nakuha mo at a given time. Time
Time sensitive kasi yan eh. Kaya nga dapat hindi mawawala sa konsepto yung balance. Kasi yung balance, yung magsasabi kung magkano ang disposable mo na pera. Magkano yung pwede mo lang gamitin. Okay? Kaya nga, 1,000, pumasok sa account mo, 1,000, transfer ko kay ate mo. J, total transaction, 2,000. Pero 2,000. magkano pwede kong gamitin? Magkano Yes. pera pwede kong gamitin ngayong oras na to? Wala, zero, Wala. nothing. Pero 2,000 ang total transaction, pero sa totoong buhay, wala pala akong pera. Yun yung hindi nila mag-gets, Ma'am Joey. Tsaka parang nirerebat nila sa akin yung figures daw. Sabi ko, hindi, sige, sabihin na natin, babalato ko sa inyo yung ano na yan. Babalato ko sa inyo yung part na yan. Sabihin natin, punta tayo sa figures. Nung mayor pa lang siya hanggang mag-2022, ang liliit nung amount eh. Parang ang pinakamalaki na yata dito, parang umangat na ng 5 million yung yung parang sinasabi nila na inangat nung sabihin natin ni pera ni Inday. Sabi ko, And Inday, sa politika to, ang liit nito. correct. Inday was a commercial model. Meron rin siyang mga, kumbaga may Law mga firm. investment rin si Inday eh. May law firm, may investment. I mean, parang, bakit kailangan ba magdarahop sa hirap si Inday para Tsaka ma'am, di ba tayo Paniwala. naman, sabi ko nga, sige simplihan pa natin. Ikaw ba nagtrabaho ka, magsa-start ang sweldo mo malaki, paliit, or magnenegosyo ka ng palugi over the years? Hindi naman ganun ang hindi naman ganun, di ba? For example, Oo. ako, nagtatrabaho ako, so ang gusto ko mangyari, every year, umaangat ang sweldo ko. Gusto ko magnenegosyo ko, every year, kikita ako or mas lalaki pa yung negosyo ko. Hindi naman ako nagtayo ng negosyo para malugi eh. Yung parang Correct. ganun ba? Yung parang sabi ko nga, tsaka sabi ko, sa figures na yan, sabi ko, kung talagang kurakot si Inday, mas malaki pa yung makikita mo dyan. Sabi ko, yung mga congressman nga, sabihin natin si Stella Kimbo, yun talaga mapapansin mo. Ilang years lang, 1-2 years, mukha siyang ordinaryong teacher lang, tapos after 1-2 years, mga naka-Gucci na, naka-LV na, tapos ang mamahal ang Correct. lalaki na ng kotse. Hindi niyo napansin yun, be? Sabi ko si Inday, syempre nagsha-shopping si Inday. Shopee. Oh. Sabi ko, alam Or mo, sa selective H&M. talaga ang nyo. sa H&M or sa Uniqlo, di ba yung mga t-shirt niya? Oo. Sabi ko, do you see Inday ba na gumagamit ng luxury cars? May mga flashy na gano'n? Sabi ko, hindi naman. Nag-iikot nga sa Pilipinas, ang simple ng damit. Sabi ko, Mm. 'di ba, parang kahit pasimplihin pa natin ng pasimplihin, alam nyo, nahihirapan na lang talaga. Ito na lang talaga masasabi ko sa inyo, nahihirapan na lang kayo kung ano-ano na lang binabato nyo kay Inday kasi alam nyo na talaga wala na kayong magawa. Tapos parang nabanggit pa nila na daw, parang sa post nila, hindi daw papakinggan to ng mga DDS kasi mananatili silang tanga kasi sinasamba nila si Inday. Parang sinasamba nila yung mga Oo. Duterte. Walang ganun, be. Oo. Tsaka yung sasabihin nila palusot lang yan, palusot lang yan. And that is the failure of yung kumbaga parang itong mga to, you do not really want any discussion. You have a narrative and you are willing to believe your narrative as the gospel truth. So ang problema, kami naiintindihan namin kung paano nyo kami ginagago at hindi kami naniniwala. Hindi namin binibili. Kaya naming ipaliwanag, kaya naming tayuan. Pagkatapos kayo mga putang ina nyo, ang sagot nyo lang sa amin, palusot. Hindi nyo nga kami marap sa debate. True. Tapos ang rest back nyo sa amin, panay character assassination. Ay, libagin! ITR mo, ilabas mo, ganyan-ganyan. Ba't ka nahihingi ng ITR kang putang ina mo ka? Bakit ka nakikialam ng bar exam na may bar exam? Bakit ka nangingialam ng libag ng may libag? Di ba? Ba't hindi nyo sagutin yung usapan tungkol dito sa mga inflow, outflow na pinagpupuputan ninyo? At yun ang pag-usapan natin, yun ang i-discuss natin. Bakit character assassination agad? Di ba? And hindi ako surprised dito, no? Hindi ako surprised kung kakuntsaba ng mga pinks at yellows ang NBI. Alam mo yon? Kasi ginawa na sa amin to noong Tricom Noong Tricom, they try to intimidate us through AMLAC inquiry, NBI, BIR, at mga kung ano-ano pang mga government agencies na takot-takutin kami makareceive ng letter and whatnot. And sa totoo lang, hindi ako masusurprise kung itong mga pinks na to, at saka mga yellows na to, are going to be utilized by the Bongbong administration to take down the vloggers who are explaining this matter. Especially what is happening on Inday Sara's impeachment process, even the Justice Corona impeachment process. Kasi ayaw nyo ng rational na ayaw nyo ng reasonableng usapan Usapan. Diba? Sa totoo lang, within the DDS community, usap-usapan na dito kung paano ginagawa ng kaso ang mga Duterte-aligned content creator. Tsaka yung same tactics ng Yellow and Pinks, Ma'am Joey, na
Kasi yun nga, katulad niyan, parang nakadebatihan ko nga yung mga medyo sikat na pink tsaka yellow vloggers. Kasi ko ba naman gagawa ka ng video na ang sabi pupunta na ibang bansa pero attend ng hearing ayaw. Mga ganong content, yung parang sabi ko. So, syempre, debate, ganyan. Tapos, nila, normal na tactics nila. Kapag wala na silang masagot, pa-personalin ka na lang, ibubuli ka na lang nila pag nawala na sila ng argument. Ganun na True. lang. Para True. matapos na lang yung I-shame ka publicly kung ano-ano mga sasabihin sa'yo, etc. Ganyan. Basta ako, may kakilala ako na jobless pero 2 ang Tesla. diba? Saan kinuha ang pambili ng 2 Tesla? Tiba, paldo. Yun ang tunay na paldo. Oo, may video pa ako ng 2 Tesla sa garahe nila. Doon sa Sana barangay all. namin. Oh my God. Jobless to tapos 2 yung Tesla. Talaga? Yun ang hinga ng ITR, di ba, Ma'am Joey? Bakit kami Tesla, wala kang work? Yun dapat ang hinihinga ng ITR, oo. Yun dapat ang hinihinga ng ITR.